Huwag na huwag kang gagamit netong rosaryo na to kapag ka magdarasal ka. Gagamit pa rin po ako ng rosaryo kapag nagdarasal ako. Dahil tested and proven na kinatatakutan po ng demonyo. Kinatatakutan ng demonyo dahil nababanggit po dito ang pangalan ng Diyos at ng ina nito na si Virgin Maria. It is proven already, even in the very beginning, that the woman, Mary, will crush the head of the serpent, the devil, in Genesis 3:15, because of Jesus Christ as her son in Luke chapter 2 verse 7. Kung ang demonyo po ay natatakot sa rosaryo at ang mga anti-katoliko ay natatakot din po dito, ibig sabihin ba ay iisang grupo lamang ang mga ito? So ano nga ba yung dahilan kung bakit hindi tayo dapat gumamit ng rosary kapag tayo ay magdarasal? Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Kristiyano na galing sa Biblia ang pananampalataya. Ibig sabihin, kung walang Biblia, walang batayan ng kanilang pananampalataya. Tandaan po natin ito. May Kristiyano na, hindi pa po nabuo ang Biblia. First century pa lang ay may mga Kristiyano na. Samantala ang Biblia na may Old at New Testament ay nabuo lamang late 4th century. Nangangahulugan na ang mga tunay na Kristiyano ay hindi lang nakabatay po sa pananampalataya sa Biblia. Kagaya po ng kanyang sinasabi, early Christians relied on the oral teachings and traditions na ipinagpasa-pasa mula sa mga apostol, which are known as sacred tradition. These traditions include the teachings of Jesus, the apostolic preaching, and the practices of the early Christian communities, to which it is totally different kumpara po sa mga paniniwala ng mga 15th century Lutheran influence. Ang mga apostol mismo po ay mga saksi sa buhay, mga turo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At ipinapasa nila ang kalaman ito sa kanilang mga alagad hanggang sa henerasyon ngayon. Now, kung ang iyong iglesia naman ay wala namang kaugnayan sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, malabo na sabihing isa kang Kristiyano. The church founded by Jesus recognizes that both Scripture and tradition are sources of divine revelation and are intimately connected. Kabilang na po dito, ang mga tunay na Kristiyano ay nakabatay din sa teaching authority of the church, which was established by Jesus himself. Ano ang sabi ni Kristo? Ano man ang ipinagbabawal ninyo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit, at ang pinapahintulot ninyo dito sa lupa ay pinapahintulot sa langit, na nangangahulugan ng authority. Jesus gave authority to the apostles and their successors to teach in His name and to guide the church. Ang teaching authority na ito, known as the magisterium, ay tinitiyak ang tapat paghatid at interpretasyon ng nakatagong pananampalataya. And this authority of the church allows the prayer of the rosary, at tinitingnan na isang napaka-epektibong panalangin para sa mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya sinong sulpot na sekta ang makapagsasabi na mali po ito? Gayong wala naman sa kanila ang authority na gawing invalid ang panalangin na ito. Diba? Unang dahilan po sapagkat ang rosary ay hindi po matatagpuan sa Biblia. Wala po tayong mababasang salitang rosaryo. Kung pagbabatayan namang ang mababasa sa Biblia ang salita upang masabing totoo po ito, marami palang umiiral sa mundong ito ang hindi biblikal. Dahil hindi naman mababasa sa Biblia. Ang Facebook po, hindi rin naman mababasa sa Biblia pero ginagamit sa pangangaral ng ibang sekta. Ang TV, wala naman sa Biblia pero ginagamit upang mailathala ang mga programa nila. Diba? But let's say for the sake of argument, hindi nga ba mababasa ang salitang rosaryo sa Biblia? The book of Sirach is still part of the Bible. Ano pong sabi dito? Sa Latin version, ito po ang mababasa. Sirach 50 verse 8, Gloria et quasi flos rosarium. Rosarium or rosary ay nakalagay naman po sa Biblia. Ang pangalan ay mababasa sa Biblia. Now, ang nilalaman kaya ng panalangin rosaryo ay mababasa sa Biblia? Precisely. The practice and elements of the rosary have biblical roots at malalim na konektado po sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil Mary, na isang mahalagang bahagi ng rosaryo, ay batay sa 2 talata mula sa Biblia. The first part of the prayer is taken from the Annunciation, kung saan binabati ng Anghel Gabriel si Maria ng mga salita na Hail, full of grace, the Lord is with you. Luke chapter 1 verse 28. The second part of the prayer is a request for Mary's intercession. Mula sa mga salita ni Elizabeth kay Maria sa panahon ng pagdalaw, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Luke chapter 1 verse 42. Now, the prayer of our Father ay napaka-biblical din po. Naturo ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa naman natin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Kung ang lahat naman palang ito ay mababasa sa Biblia, bakit hindi pa rin ito kayang tanggapin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya?
Kung ang panalangin nga na napapaloob sa rosaryo ay mababasa naman sa Biblia, bakit binabatikos pa rin ito ng mga kapatid nating anti-katoliko? Maybe dahil ito po ang katuparan sa sinasabi ng ating Panginoon. Matthew 24 verse 11, maraming lilitaw na mga bula ang propeta at ililigaw ang marami. Romano Katoliko po ang maraming miyembro at nakikita na ang bunga, kaya ito ay sentro ng atake ng mga kapatid nating sa ibayong pananampalataya. Kaya maging matatag po kayo sa inyong pananampalatayang Katoliko. At the same time po, hindi po ito ginamit ng mga mananampalataya, mga propeta, mga man of God. Even si Jesus Christ ay never pong gumamit ng rosary nung panahon po niya. At the same time, wala din naman pong mananampalataya noon na gumamit ng microphone, cellphone sa pagtuturo, not even Jesus Christ. Kaya bakit ito ginagamit ng mga kapatid natin anti-katoliko sa kanilang pangangaral at sa kanilang mga panalangin? Diba? Kung sasabayan lang po natin ang kanilang pamamaraan ng pag-unawa. Lahat naman po ng kanilang mga argumento ay pawang pansariling opinyon lamang at hindi naman talaga nakabatay sa konsepto ng mga talata sa Biblia. Ang rosaryo po ay mga panalangin na makabuluhan at makakatulong po sa mga mananampalataya at pinagtitibay po nito ang matibay na koneksyon sa ating Panginoon. Dahil lahat ng mga mahalagang panalangin at mga kaganapan sa Biblia ay napapaloob po dito. Kaya wala pong rason upang tutulan po ito. Ang mahalagang tanong po sa mga kapatid nating anti-katoliko ay bakit hindi ito ginagawa kung lahat naman pala ng napapaloob dito ay makikita naman sa Biblia, di ba? Kung tatanungin man kung saan sa Biblia ang rosaryo, the rosary is the Bible itself. Lahat po ng mababasa natin, panalangin, lahat ng mga binabanggit natin sa rosaryo ay may batayan po sa Biblia. Ang mahalagang punto po dito, ito po ay dinadasal ng mga sumunod na mananampalataya noon at ngayon. Marami pa po siyang sinasabi. Abangan niyo po ang part 2 ng ating rebuttal patungkol po dito. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.